Alamin naman natin ang pinakahuling sitwasyon sa Tacloban City mula sa aming kasamang si Haji Caaminio. Haji? Yes, magandang gabi sa iyo, Rocky. Malaki na ang pinagbago, ng Tacloban City Airport. Mula nang una tayo lumapag dito, mahigit 2 linggo na nga yung nakakalipas. Mula sa dating marumi at tambak pa ng mga nagbagsakang mga kahoy, yero at salamin. Ngayon ay cleared na ang area at naialis na ang mga bakas ng lakas ng Bagyong Yolanda. Bagamat naiwan pa nga yung sa building mismo ng paliparan. Gayunpaman, sa tulong na rin ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at iba pang concerned agencies at volunteers, maayos na ang operation sa arrival at departure areas. Dati nakasulat lamang Rocky sa dingding yung mga signages, pero ngayon naglagay na ng mga tarpaulins ang MMDA upang maiwasan yung kalituhan at maging maayos na yung daloy ng mga taong papasok at lalabas ng airport. May trash bins na rin na nakapwesto para sa maintenance ng kalinisan. Nakakalat ang mga polis para sa seguridad habang mahigpit naman ang mga tauhan ng security screening officers sa pag-inspeksyon ng mga bagahe. Maliban sa commercial flights kung saan propellers o yung A300 aircrafts pa rin ang pinahihintulutang makalapag sa Tacloban Airport, abala pa rin ang C-130 ng Philippine Air Force, mga choppers at yung foreign aircrafts sa pagdadala naman ng mga relief goods, personnel at mga chance passengers na gusto pang tumungo ng Cebu at Maynila. Tuloy-tuloy naman ang rehabilitation ng lungsod at sa katunayan, Rocky, yung mga apektadong pamilya ng Bagyong Yolanda na walang matitirahan, yung 5,000 sa kanila ay maililipat na sa bunkhouses sa darating na December 24. Ito bali yung target date ng Department of Public Works and Highways o DPWH base na rin sa direktiba ni Secretary Singson. Sa ikalawang linggo naman ng Disyembre, Rocky, magbubukas na rin yung ilang mga mall, gaya na lamang ng Robinson's Place Tacloban na alam naman natin na isa rin sa mga naging place para nga sa looting na tinatawag. Abala na rin yung mga kalye sa Tacloban pagdating sa larangan ng komersyo, transportasyon at trabaho. Ipinatutupad na rin kasi ng DSWD at ilang organizations gaya ng Buddhist Chu Shi Foundation ang Cash for Work program sa lungsod. Inaabangan na rin ng mga kababayan natin dito ang pagdating ni Pambansang Kamao Manny Pacquiao bukas, araw po yan ng linggo, upang bumisita at mamigay ng tulong sa mga nasalanta ng Bagyong Yolanda. Handa na ang placards at banner para sa mainit na pagsalubong sa People's Champ na kapapanalo nga lamang laban kay Brandon Bam Bam Rios noong nakaraang linggo. Narito ang magiging schedule, Rocky, ni Pacman bukas ayon sa Media Relations Officer ng Police Regional Office 8 na si Police Inspector Romuel Nakar. So alas 9 ng umaga bukas, Rocky, ay nakatakdang lumapag sa Giwan Airport si Pacman, dyan nga yan sa may Eastern Samar. Alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga, bibisitahin niya ang bayan ng Giwan at 10 to 10:30 ng umaga, Mercedes naman ang kanyang pupuntahan. 11 to 11:30 ang bayan ng Salcedo, yung mga evacuation centers doon. 12:30 sa bayan naman ng Kinapondan, 1 to 1:30 sa Giporlos, 2 to 2:30 sa Balangiga, 3 to 3:30 sa Lawaan, 4:30 to 5 sa Marabut, at 5:30 to 6 naman sa bayan ng Pasay, at alas 6 hanggang alas 6:30 ng gabi, Rocky, ay sa Tacloban City na nga didiretso si Pacman. Kung mapapansin mo, sunod-sunod yung mga bayan na tutunguhin ni Pacman para hindi na maging mahirap yung kanyang pagbisita dito sa Eastern Samar. So magmula doon sa may Giwan, bababa si Pacman hanggang makarating siya ng Tacloban City. Nakausap natin yung ilang mga kababayan natin doon at excited daw silang makita si Pacman dahil bukod nga sa nanalo yung kanilang idol, mamimigay pa ng tulong si Pacquiao para nga sa mga kababayan natin na naging masayahin mula nang manalo ang ating pambansang kamao. Yan po ang latest mula pa din sa Tacloban City. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako po si Haji Caaminio. Rocky? Yes, maraming salamat sa iyo, Haji Caaminio.